guys! Welcome back to my channel! It's been a long time bago ako nag-upload ulit ng vlog ko dito sa YouTube. Wow! Vlogger yarn! Ayan, so ngayon, gagawa kami ng ano bang gagawin natin? Couples Q&A Anniversary Edition. Ayan, ganun. Ganun talaga ng asawa ko. The best. Ayan, yun yung gagawin namin ngayon. So, naghanap ako ng question sa Pinterest lang na sasagutin namin. So, yun. So, ang rule, mag-question, then both of us will answer, di ba? Question number 1. What's one thing I do that always makes you smile no matter the situation? Ako, yung pagiging caring mo in every way. Tapos yung pagiging, yung tipo ng husband na tinutulungan ako sa gawaing bahay, ikaw nagtatapon ng basura. Yung mga little things that you do makes me smile. Ganun. Tapos katulad niyan, pag nanonood ako ng TV, tapos abutan mo ako bigla ng tubig, ganun. Pronto mo to, ganun. Yun, kinikilig ako doon hanggang ngayon. Sa akin naman, siguro simple actions like pag masakit ang ulo ko, i-massage mo, pinanihilupin mo, yun, parang mawawala yung stress. Ganun. Something na hindi material, hindi about money, pero mga small things na makes me feel secure and relaxed. Ganun. Small things makes big difference, no? True. That's true. If we could travel anywhere together without worrying about the cost or logistics, where would we go and why? Before, ang sasagot ko dapat dyan siguro Switzerland. Di ba parang yung nakikita natin. Pero recently, sa mga napapanood kong vlog, parang Japan. And then napapansin ko din kasi pag nagta-travel tayo, we always look for Japanese restaurant, yung may ramen. So parang para sa ating gusto yung mga Japanese food, then why not try authentic Japanese food sa Japan? So isip. Oo nga, no? Tapos parang plan din natin before na mag-Japan early this year. Kaya lang, yun nga, medyo costly. Pero if we will not think about the cost, the logistics, I would choose Japan din. Kasi nandun yung mga LV na sanganan. Saka baka panahon na mag-Japayuki. Sa akin yan, Japan din. Kasi gusto ko rin mapuntahan yun. Next question. What one thing you've always wanted to try with me but haven't mentioned yet? Siguro ba? Bungee jumping. Mga extreme. Kasi mahilig ka dun ako hindi. So parang hindi ko pa talaga hanggang parang baligtad. Dapat ako yung nagsasabi niyan kasi... sabihin mo. Hindi. Hindi ka natuloy mo sinasabi mo. Hindi, yun na yun sa akin. Bungee jumping ba yung tawag din? Basta mga extreme, kasi hindi pa natin natitry. Kasi hindi ako mag-ganon. So parang gusto ko rin siya itry na gusto mong extreme. Did you get it? Yes. Ako gusto ko hindi ko pa ito na-mention sa'yo. Makapag-travel with our family. Kasama yung parents natin. Kasi hindi pa natin siya na-try, naiiyak. And gusto ko sila kasama. If we were to start a business together, what kind of business would it be and why? Ganda ng question na ito. Lagyan natin ang pag-iisip. If we were to start a business together, what kind of business? Basta yung related sa passion mo. Yung magagamit yung mga skills and passion mo. Like makeup, ganyan, parang salon, kasi yun yung current passion mo. Ikaw yung magmamanage. Ako lang yung capitalist partner. Ay, gusto ko yan. Ako lang yung mamumuhunan. Okay na ko dyan. Kita sa'yo. Gusto ko yan. Sa akin, before talaga, ang pinakagusto kong business is food din. Like, restaurants, ganyan. Pero dahil nga, parang na-ignite yung, hindi ko alam before na may ganito akong passion when it comes sa pag-makeup, ganyan. Pero dahil nga na-ignite yun, tapos nagsasuggest nga sila Ninang, di ba? Na magtayo ako ng parlor. Parang, oo nga, ang ganda niyang idea. Tapos napag-usapan natin yan na maganda yung salon na business together. Pero magandang idea yun talaga. Yung ikaw yung capitalist. So ako yung, tapos lahat ng kita sa akin mapupunta. What's one thing you appreciate about our relationship that you feel is unique to us? I think, siguro chill lang yung relationship natin. Parang unlike other relationship na parang in a hurry or sa maraming plans. Parang tayo just chill and go with the flow and trying not to be pressured.
with the things around us. Parang chill. Parang ang travel na to, di ba? Chill lang natin sa... Parang that's unique, I think. Ay, tsaka love, yung nagkakasundo tayo sa mga trip natin sa buhay. Like, ganyan, pag nag-travel, gusto natin chill lang. Sa panlasa natin, sa food, parang swak tayo sa kung simple, gusto natin simple lang, ganun. Amazing. Akala ko dati, ang dami nating differences. Pero, parang, along the way, tama ba yung ko? Basta yun, na-discover ko sa 5 years ng marriage life natin. Ang dami pala nating pinagkakasunduan, no? Dami nating parehas. Yun yung one thing na na-appreciate ko. If we could spend a day doing anything you want, just the two of us, what would it be? Ano ba? Nagagawa naman natin yung mga gusto natin gawin. Siguro more travel, Europe. Just the two of us. Ako matagal ko na tong din. Philippine. Matagal ko na din ng prayer. Parang gusto ko yung yung mag-prayer walk tayo. Sobrang Christian. Hindi talaga promise love. Parang gusto ko yung prayer walk tayo together. Pagka yung yung nag-God's test. Ganun. Ewan ko, iba talaga yung joy pagka yung nag-share ka ng Word of God sa stranger, actually. Sobrang sobrang fulfilling. Yep. What's a song that always remind you of us or our relationship? Ako yung theme song natin. Ano yun? Hindi mo alam yung theme song natin? Ano yun? Go na. Hindi mo alam? Always Forever. Mali pa. Ano Hindi, yun nga. I love you always forever. Ako yun yung song na lagi kong naalala na I love you always forever. So yung lyrics niya parang saktong-sakto sa atin. Yeah, ako din yun. Yung I love you always forever. Ganda nun, I love you always na forever. So, yun sa relationship. What's one challenge we've faced as a couple and how do you think we handled it? Pag-challenge, naalala ko yung yung first 3 to 6 months natin sa Saudi. Ano yan? Season of transition siya. And clarity with respect to priorities. Parang Ganda ganun ng clarity. Parang lang, making priorities right. Siguro yun yung naging lesson dun sa challenges. Ako din. Yun din yung parang pinaka, nga yun? Top of mind. Top of mind ko na yun yung pinaka-challenging part ng marriage life natin. Na-adjust pa tayo parehas. Tapos nandun pa ako sa moment na ang dami ko pang traumas na na-apply ko sa marriage life natin. Na kailangan pa siyang mag-heal. Doon ko lang siya actually na-discover din sa sarili ko. Tapos ayun nga, parang basta lalo na yung transition period sa akin lalo kasi biglang wala na akong work after natin ikasal. So first few months talaga natin. Sobrang challenging, sobrang emotional ko noon, sobrang sensitive. Tapos biglang ang busy-busy mo sa lahat ng bagay, tapos parang nawala ako dun sa priority. Pero good thing is, we've talked about it. Tapos parang natin siya. Parang winner out, hindi naman siya instant lang Parang siya, step by step, accepting, kasama na yun dun. Tsaka yung basta yung process ba, hindi man siya madali, pero I appreciate you kasi you accept it. Kung ano man yung sinasabi ko na shortcomings mo, yun. Pag-uusapan natin. Yep. Yan. That's how we handled it, no? If we had to choose a couple to go on a double date, fictional or real, kahit sino, who would it be and why? Ako muna. Ako nagtanong. Ako gusto ko si Sarah tsaka si Mateo Godicelli. Bakit ka na kasi Nasaan si Sarah ng mga Pwede ba mag-change ng answer? Sino? Wala akong masaisip. Ang gulo. Gusto ko maka-double date si Lisa Beaver tsaka si John Beaver. Kasi favorite ko si Justin Bieber? Hindi, iba yun. Iba ba yan? Kasi favorite ko yung books nila. Ni John Beaver. Yun, parang gusto ko. Tsaka pagka pinapanood ko yung mga vlogs nila, grabe, madami kang matututunan.
full of wisdom. Talagang makikita mo sa relationship nila as a family, hindi lang as a couple, na this family, talagang God-centered relationship meron sila. So, gusto ko matuto from them. Ayun. Tsaka, syempre, makikilala ko yung author na favorite ko. Ayun. Ako siguro si Gary V sa kanyang asawa. Oo nga. Sa mga nakilala mong Christian, okay ang marriage, okay ang family, sa kami Tapos, tama yun. I mean, ano sila, sa clear yung mga stands nila sa life. Right. Tama. Ganda nun. Saka, turuan na rin tayo kumanta at sumayaw. Oo. Gary V. What's one piece of advice you would give to a couple just starting their relationship? Parang feeling ko parehas tayo nang isasagot dito. Siguro nobody's perfect. Remember But that my body is perfect. Charis! remember that nobody in this world is perfect. Diba? So yung mapapangasawa mo or girlfriend mo or boyfriend mo, don't expect na perfect yan. Just like you, that person is also broken and imperfect. Diba? So hindi lahat yan magagawa niya, hindi lahat mabibigay. Diba? But God gave us grace and mercy, diba? to feel those love and still to choose to love that person. So, kasi marriage, relationship, it's not a fairy tale. Diba? Na parang after wedding, happy ending. No, it's not like that. Ang reality, may challenges, may struggle. But the reality din is, God is on it. Diba? He's in the middle of it and is working things out for the good of His people. Right. Ganda nun. Totoo. Sa akin first is, it's important to always put God first before your spouse. Kasi pagka inuna mo yung spouse mo before God, hindi mo ma-accept na broken yung spouse mo. At saka yun nga, lagi kong inaano na pagka inuna mo si God, pag mahal mo si God more than anything else, anyone else in this world, takot kang masaktan yung partner mo, yung spouse mo. Second is, ito lagi kong sinasabi na natutunan natin kay Ate Bote. Ito talaga lagi kong dala. Always choose love. Kasi before nung sinabi nila Ate Bote sa akin to, parang hindi ko siya agad na-gets kung ano yung ibig sabihin nila. Pero nung nasa marriage life na ako, pagkasama tayo everyday. Pero doon ko naintindihan na always choose love. Choose love more over your anger, choose love over your ego, choose love over anything. Ewan ko ha, pero hindi mo mararamdaman na mahal mo yung asawa mo everyday. There will be times or there will be days na parang inis ka sa kanya. Ewan ko kung ganun ka rin. Parang inis ka sa kanya, ganyan, lalo na kung may mga misunderstandings. Pero, at the end of the day, always choose your spouse to love him unconditionally. So, connected yung shiner mo na yung putting God first, saka choose love. Kasi if you choose love, you choose God. Kasi God is love. Correct. So, if you decided to react on things based on love, that means that you choose God. Kasi yun naman yung desire ni God. And God is love. So, totoo. it works hand in hand. Ayun. And third, yun din. Always... Sabi, just choose one advice. Ay, choose one advice pala. Sorry, may Sige tatlo ako. Pero yun nga, parang communicate yung kung ano yung nafe-feel mo. Kahit na parang may times na hindi mo ko naiintindihan, pero nung mga time na hindi mo naintindihan, sinasabi ko siya na kailangan ko lang ng taong makikinig sa akin. And the good thing is, dahil sinabi ko yun, naging ganun ka rin. Ginagawa mo rin siya sa Pagka nagsasabi na ako, kahit na yayakapin mo na lang ako, kahit na may mga sabihin ka, yun. Ang gulo kasi ng babae, no? Agree. If we wrote a book about our relationship, what would the title be? Ako siguro, grateful. Parang there's so many things to be grateful of with our relationship. Yung highlight sa akin, grateful. Thankful, di ba? Yung grateful. Thankful. So, yung book na yun, it comprises of all the things that we're grateful for with our relationship. Parang ganun yung pinaka-feel. Sa akin, parang, beyond grateful.
Ito yun yung tumalo dun sa book ko. Beyond Grateful by Melinda Lipura. Sa'yo, Grateful lang by Derek Lipura. Sa akin, Beyond Grateful. Okay na yun. Wala nang explanation. Alam mo na yun. What's one thing you think makes a relationship stronger than others? Ikaw. Sa atin? Yun nga, si God, syempre. Yeah, that's true. Si God lang naman. Parang sa lahat siguro ng strong relationships, hindi lang sa atin, ibang couple, siguro yung common, may God sa Yes. the middle of it. Kasi pag may God naman talaga, okay yung marriage eh. So, hindi siya depende sa nangyayari sa paligid. Always depends to God. So, lahat ng mga successful marriage dyan, most likely, 99% ang reason kung bakit okay yung marriage nila, they keep strong even hanggang pagtandaan nila kasi may God sa buhay. Right. Totoo. Tsaka dami rin nating naririnig or alam na testimony ng marriage life na lagi nilang sinasabi na nag-hold sa marriage life nila is si God being the center of their married life. Married life, marriage life. Marriage life. It sounds cliche but parang It's the truth. it's the truth, yeah. Ito yun yung totoo. Kasi lahat naman things around us are temporary. Yes. Si God lang naman yung Constant. even the relationship, even this marriage, come a time na tatanda tayo, mamamatay tayo. Ang maglalas pa rin dyan, si God pa rin. Siya pa rin yun. Kapag kasama natin siya yung eternity. So, last question here, if you could relive one day from our relationship, which day would it be and why? Sa akin yung wedding day. Okay. Yung wedding day talaga kasi ang dami kong sana moments nung time na yun. And sana basta marami akong sana moments. So, tsaka gusto kong balikan yung time na yung first dance natin, first kiss natin, during wedding day yun eh. So, ang dami kong moment doon na sobrang ilang ako and gusto ko talagang ulitin yung time na yun. Sige, sa akin, yung honeymoon day. Kasi aside dun sa yung wedding day. Parang yung magandang balikan din. Kasi kasunod ng honeymoon na. Kainis ka. Ayun. In 5 years ng marriage life natin, ano yung message mo? Sabihin mo sa akin, harap-harapan, hindi. Message ko, thank you, love, for everything. Thank you for all the sacrifices that you made. Ba yan? Ba't ka naiyak tuloy ako? Leaving everything behind just to be with me and let this relationship prosper. Yung work mo, yung family mo, yung country, di ba? Lahat yung give up mo para lang i-obey yung calling natin na together dapat tayo sa husband. So, thank you for that 5 years of really sacrificing everything for this relationship. Wala, hindi na siya sacrifice. Na-enjoy ko na siya. Hindi siya sacrifice. Wait lang. Bakit lagi akong emotional pag nag-message sa'yo? Nauunahan lagi ako ng emotion. Thank you, love, for 5 years na lagi mo sinasabi ako yung nag-sacrifice. Pero for the past 5 years na marriage life natin, nakita ko how you sacrifice. Ayun, na knowing na wala naman akong work, grabe lang yung nakikita ko yung love mo for me, nakikita ko yung sacrifice mo for me, nakikita ko yung mga effort mo. Hindi ko alam kung everyday ko nasasabi. Everyday kasi ako nagsasabi ng I love you sa'yo, pero hindi ko siguro nasasabi everyday sa'yo how thankful I am, how I appreciate you in everything that you do. Especially sa little things na ginagawa mo. Sobrang kinikilig ako doon, as in. Thank you, love, kasi you love me. I really feel it na you really love me unconditionally. Sabi ko nga sa vow ko, araw-araw kitang pipiliin. Ayun, thank you, love. Happy anniversary. Happy 5th anniversary. Parang feeling ko, kahapon lang tayo kinasal. Yung ganun yung feeling, no? Parang ang bilis ng 5 years. Pero sobrang thankful talaga ako kay God kasi yung mga bagay na na-experience ko ngayon, hindi ko na na-experience nung hindi pa tayo kasal. Marami akong experience in the past 5 years
na masasabi kong mga first ko. Ayun. And most especially, love, sobrang grateful ako kay God pag yung nagsaserve ka sa Kanya. Thank you, love. I love you so much. Love you more. Everyday kitang Anniversary. pipiliin. Happy anniversary. Lord, thank you for 5 years of showing your goodness into our marriage, Lord God. And we're excited, Lord God, for what else you're gonna do, Lord God, in the next 5, 10, 50 years of our marriage, Lord God. I pray, Lord, na as we go on to this relationship, you will continue to mature us, continue to grow us, you will continue to give us the strength, Lord God, to persevere, Lord God, na hindi madali yung marriage life, but thank you that you're always there, helping and protecting us, Lord God. Lord, Yes, Lord. thank you that as we wait for the answer to our prayer request, Lord God, we're gonna meet you, Lord God, throughout the process, Yes, Lord God. God. I pray for blessings be upon us, Lord God. It will overflow, Lord God, na maging blessing din kami sa mga tao na nakapalibot Lord. sa amin, Lord, sa families namin, sa friends namin, to anyone, Lord God, na nininig namin, Lord God. May you use our life, Lord God, na mas maging testimony pa para sa ibang tao, Lord God. We lift up this relationship to you. May you glorify with this relationship. May you always be the center of our relationship. Thank you, Lord, that you give us the gift, Lord, ng mga gift, self-control, patience, love, Lord God, na ma-exercise namin siya sa relationship namin. Thank you, sir, the life of my wife. May you give her the strength that she needs, Lord God, as she do her part, Lord God, sa marriage namin, Lord. Thank you, Lord, for everything. Please, we pray in Jesus' name. Amen. Love you. Bye! Yan lang. Thank you for watching. Ganun lang. Bye!